Yan, isang magandang hapon sa inyo mga kamamaw. Naku mga kamamaw, umaapaw ang kaligayahan ko ngayong araw. Araw na to, alam niyo ba kung bakit? Dito kami sa park. Siyempre, kasama ko si Legend. Yan, first time niya this year na nakalabas. Mga kamamaw, sa totoo lang, umaapaw yung kaligayahan ko. Sa sobrang ko sa mga alaga ko, hindi ko na nakakalabas kasi ngayon mainit na, mag-i-start na kami mga kamamaw. I-start ko na ulit silang i-walk every time na day off ko. Matik yan, every day off ko bibigyan ko sila ng so 2 days off, 2 days out sila, kasi hindi ko mapapromise yung mga times na may pasok ako dahil may baby na tayo. So mangyayari every day off lalabas ko sila. May nilakad kami kaninang umaga so kaya di ko sila nailakad. Sobrang excited ako mga kamamaw. Natutuwa ako, tuwan-tuwa, masayang masaya yung Legend. Happy ka, happy? Happy, happy? Happy, happy? Happy? Inuna ko muna siya kasi hindi ko muna itry na yung dalawa ba. Kasi iba yung excitement mga kamamaw, biruin mo ang tagal nilang di nakalabas ng bahay. Nasa backyard lang sila naglalaro. So ngayon nakapag-walk sila ngayon. Ayoko naman baka mamaya pati ako makulture shock pag nilabas ko yung dalawa ng sabay. So sabi ko sa kanila, bibigyan ko kayo ng tig 30 minutes o kahit tig 45 minutes pa kayong dalawa. Salitan kayo, babalik ako mamaya after nitong kay Legend. Enjoy na lang. So far mga kamamaw, di ko ina-expect na si Legend ganun pa rin kung ano yung ginagawa niya yung summertime, ganun pa rin. May mga dumaan na nakasalubong namin tao, wala, deadma lang. Kaya nakakatuwa lang mga kamamo. Siyempre, masaya si kamamo ngayon. Kung masaya yung mga alaga natin, mas masaya ako. Labasan na rin. Nagbabalikan na rin yung mga goose. Babalikan na yung mga goose. Marami sila. Ayun, sinanay ko rin tong alaga natin na deadma lang sa goose. Titingnan natin ng huwag lang kami habulin. Pero ito si Legend, mabait to. Ay, dumaan lang kami. Wala. Napaka na ito. Tuntawa ako dito sa alaga kong ito. Yung isa na ko, mamaya. Titingnan ko pa ko ng reaction ng isa. Pero ito, siya, relax lang. Ay, gawak lang. Chill lang yung alaga natin ito. O, wag kang tatakbo anak at madulas Ganito kasi kami ganito kong kausapin yung mga aso ko. Anak ang tawag ko. Pag nagbanggit ako ng pangalan na Legend na matigas, alam na niya yun. Alam niya, galit ako. Pero yan, alaming ko. Yung mamayinahon siya, relax na relax mga kamamaw. Enjoy ka. Putik-putik ka mamaya, okay lang. Lilinisin ka naman ni daddy. Ang mahalaga, happy. Happy yung dog natin. Medyo maganda na yung panahon mga kamamaw, kaya ito na. Ito na yung excitement na tinatawag na. Biruin mo ganun mga kamamaw dito sa Canada. Tagal namin nakakulong sa bahay. Lalo na itong mga to. Ngayon summertime, talagang labas-labas kami yan. Papaaraw kami. Paramdaman namin yung init ng panahon, mga kamama. Yung pa talaga yun. Kasi nag-snow nung nakaraan eh. Medyo pa siya. Hindi si Tabatchoy eh. Lalo pag nag-summertime, mas mararamdaman natin yung ganda ng ng paligid. Siyempre, welcome din sa mga bago nating subscriber, lalo mga nanonood sa Pilipinas. Ganito ang itsura ng Saskatoon pagpatila na ang snow. Kaya nakikita nyo yung park na yan, mapupuno ng tao yan. Lalo na yung basketball court, maraming maglalaro dyan pag summer. Ito yung isa sa pinakamagandang park na pwede mong iwalk yung mga aso mo dahil maluwag siya. Talagang mag-i-enjoy, even yung family mo, pasyal mo dito. River seeing. Ayun, maganda yung magaganda yung bahay dyan sa kabila. So ayan, enjoy ko muna yung walk namin ni Legend. Ewan ko ba? Parang yung puso ko parang tumatalon sa sayo talaga mga mama. Promise. Yan, layo na nung narating namin. May mga nakasalubong pa kami ng Canadian, mag-asawa. Tuntawa kay Legend. Kasi nga, nung dinaanan niya yung mga goose, deadma lang siya. Sabi ko sa kanya kasi minsan ang lang naman dito kay Legend is minsan ang pinapasin lang niya yung kapwa aso niya. Pero not all the time siya na parang yung attention niya nandun sa aso, conforme dun sa aso yung aso
kung ang attention ng aso is nasa kanya, doon niya maanuhin. Pero pag internet ba siya ng aso, hindi rin niya pinapansin. Kaya ito yung pinakagustong gusto ko na winowalk. Ningal ako, pati ako na exercise na ano siya. Kaya pag ito winok mo mag-isa, mas maano pa, mas masarap pa siyang iwalk sa kera. Sera kasi medyo para bang galgal sa kalsada. Ito baliktad nga kung sino pa yung malaking aso, siya pa yung matahimik. Wow! Sera medyo ano yun excited palagi, lalo pag lumalabas. Kaya mamaya makikita nyo gano'n excited yung isa. Ito ni minsan, since nag-start kami maglakad, ayun ang tali ko, never niyang hinila yung tali. Never siya naghila ng tali sa akin. Ayun, pagod na siya. Nasa inyalis na pagod na siya. Pag pagod na siya, kasabay ko na siya. Ayun yung lakad niya. Sabay na siya sa gilid ko. Pero pag yung medyo excited pa siya, nakaharap siya. Ayun nakaano na siya. Ibig sabihin pagod na yan. Nakalinya na lang siya sa akin. So ito, maghahanap muna kami ng ang popeston para makapagpahinga ng konti to sa legend. So ayan, naghanap muna kami ng ng maupuan namin para sit. Na-miss ko yung gantong moment. Kasi masaya ako pag nakikita ko yung mga alaga natin. Happy. Si Legend is sa June sa July 16 na si Legend, 4 years old na. Mabilis ng panahon dati baby pa to Si Era 4 years old na noong February. So yun, masaya siya. Kanina nung ginawa ko, kasi usual, wag kong sasabihin yung salitang pupunta ng park. Alam nila yan. Pag sinabi mong puntang park, gaganon talaga yung si Legend. Di aalis ang tingin sa akin yan. Talagang alam niya pag sinabi kong park, alam na niya ibig sabihin noon. Iba yung ibig sabihin ng pag sinabi kong playground, alam niya sa backyard yun. Pag sinabi kong park, alam niya dito yun. Tapos di ko nga sinasabi dahil nga pag sinabi ko, naku, kangkarot yung dalawa. Alam mo yung excited na hinihingal sa bahay na naghihintay ng nang ikabit yung harness nila. Ganyan yung mga yan. So kaya ginawa ko kanina, nung umuwi ako, sabi ko kay Mrs., deadma lang muna ako, kunwari lang na hindi kami aalis. So ang alam lang nila, magpupunta sila sa backyard kasi nga pag umuwi ako, pinapasiyar ko sila dun sa backyard So ay nag-walk sila. And then kinuha ko tong yung belt bag. Ito. Yan, kinuha ko yan. Nung kinuha ko yan mga kamamaw, alam agad mga kamamaw, automatic. Ako, umahagulgol sa excitement nung kanina nasa bahay na yung dalawa gusto na, yung lalo sa Era, gusto niya buksan yung yung pintuan namin. Imbes na doon sa may backyard na door siya nagpunta, doon sa mismong pintuan namin sa harapan. Doon sila pumesto na alam nila, ako lalabas kami. So ayan, nung iniwan ko si Era, umiiyak. Umiiyak si Era dahil siya iniwan. Sabi ko, babalikan kita dahil hindi ko kayo kayong dalawa. Ayan, so ngayon ito, enjoy na to. Pag uwi namin, tulog yan. Sobrang tagal ba namang hindi naglakad, hindi nakalabas. Ay ginagawa niya, pag hinihingal siya, kinakain yung snow. Oh no! Ay, napunta siya sa snow. Upo ka dyan. You want to sit? Tara. Ano gusto mo? Kaya ninahayaan ko siya. Basta ako kalmado lang. Ganun lang talaga pag nalalakad mo yung aso. Dapat ikaw ang kalmado kasi the more may tension ka sa sa sarili mo, nararamdaman ng aso yun. So yung tension na yun, nararamdaman ng aso. Mararamdaman ng aso. Imbes na yung aso is maging kalmado, kung ano yung nararamdaman mo, yun yung niya. Yun yung i-react niya. Yun yung gagawin niya. Kaya dapat relax ka lang. Katulad nito isa. Chill lang siya. Nakita ko, nung paglabas namin, hinayaan ko lang siyang gawin ng gusto niya. Kung gusto niya umihi. Usual, pag lalaki, parang territorial yan Kadalasan, ihi ng ihi. Lahat ng kantong madaanan, mga poste, iihihan niya. Kasi nga, tinatatakan niya yan. Sign ng ng pagiging territorial ng aso. So ayun, hinayaan ko siya. Tiningin lang ko yung leash, pinakaramdaman ko kasi mararamdaman mo kung may grip kung hinihila ko o hindi. Nakita ko hindi naman siya naghihila. Hinayaan ko, binitawan ko yung tali, hindi ko siya hinawakan. Inalalayan ko lang muna siya konti pag may tao kami nakakasalubong, lalo pag itong
Ay, na ngayon nadaanan namin, syempre ang liit ng space, di ba? So kung may kasalubong kaming tao, automatic dikit-dikit kami. Doon ko inaano yung ano niya, hinahawakan ng ano yung tali niya para at least kung sakali may malimang maging ano siya, dito, maging reaction, i-correct ko agad siya para at least alam niya, o bawal yan. So automatic ito rin pala, pag kinokorek natin yung aso, may dala ko lagi dito na treats. So pag kinorek ko siya at sinabi ko sa akin, good job, good boy, bibigyan ko siya ng treats para matatandaan niya na sa susunod gagawin na niya yun. Na alam niya na pag ginawa ko to is meron akong treats, meron akong prize, parang ganun. Yun yung way ng pagtitrain sa aso. Syempre natutunan natin yun sa malupit na trainer. Then Mark Estacio, shoutout, miss ka na namin ni Kat, tsaka si Kenneth Lipit, miss na namin kayo. So ayun, pauwi na tayo. Si Hera naman ang ilalakad natin. Pasensya na, medyo hinihingal ako din eh, parang napalaban ngayong araw na to. Yan, dito na kami sa bahay. Ay, minakasalubong pa kami doon mga kamamaw, 9 months old na American, 9 years old na American Bully. Yan, enjoy ka. Sina na naman Taka ng ulo mga kamamaw. Sera naman. Yan, medyo nakuha ko yung diskarte ko, Kera. Iba naman ang ginawa natin, Kera, kasi Sera. Nung sabi ko nga sa inyo ng paglapag namin dito sa kalsada, tinignan ko muna yung galaw niya. Sobrang excited siya, di katulad ni Legend kanina na medyo kalmado. So ginawa ko para mapaayos ko siya, tsaka hindi mawala yung galgal niya, yung talagang alam mo parang kiti-kiti. Ang ginawa ko, paglapag namin at libre naman kami kanina, itinakbo ko. Tumakbo kasi pag tumakbo ko, tumatakbo yung mga to eh. So tinanggal ko na agad muna yung ano niya, excitement niya. Nung nakuha ko na yung rhythm nung nung kung paano ko siya kukontrol na yun, katulad yun, naglalakad na kami. Pero kanina, hiningal ako. So gagawin ko pala dito kay Hera is itatakbo ko na agad siya paglapag pa lang namin sa kalsada. Tatakbo ko na agad para at least mawala yung excitement niya. So ngayon hindi lang talaga ilog niyan, mag-aamoy. Pero wala na, hindi na siya naghihila. Noong unang labas namin kanina, hinihila niya talaga ako. Masasanay rin naman niya kasi itong every time lalabas ko na sila para kahit paano ma-enjoy nila yung summertime. Hindi rin naman kasi biro talaga mga kamamo ko, isipin mo. Kung talaga mahal na mahal mo yung aso mo, mararamdaman mo yung malulungkot ka na every time na pag mag-winter hindi ko mailabas. Kaya naman ang reason mga kamamo kaya hindi ko rin talaga siya mailabas, kasi nga tinitingnan ko rin yung tuhod ko. Kasi nung summer time, ewan ko lang sa mga nanonood sa atin o yung mga dati nating subscriber, kapag tumatakbo ko is nahihirapan ako. Nag-i-stack tong kaliwang tuhod ko. Naglalak siya. So kaya ang ginagawa ko, medyo nagaan tayo, nangangabay tayo sa paggalaw natin. Kasi pag tumakbo ako naglock siya, paano kung dalawang aso yung bitbit ko, sigurado masusubsob ako. So kaya na ito, ang pansin ko naman kay Hera, may dumaan man at wala, dead ma. Pero ito sigurado mas mas excited to sa aso. Pero mas siya yung nakita ko ngayon, dahil first time nating nalabas ulit sila. Si Legend medyo natingin pa ng konti sa tao. Pag may nakakasalubong, may nakasalubong kami nakabike, wala lang, parang wala siyang nakikita sa paligid niya. So ayun na siya, mabusisi. Ay katulad yan, may dadaan uling tao dito mamaya. Ito, dalawa, malalaman natin yung reaction. Basta lang, kalma mo lang yung sarili mo, kasi the more na kalmado ka, wala siyang pakialam. Pero pag yung katuloy may dumaan tao, parang nakaramdam ako ng baka mamaya yun ni Hera, yun, pararamdaman ng aso yun. Kaya yung naiisip mo, sigurado gagawin ng aso yun, magre-react siya. Kaya hinahayaan lang natin, tingnan na natin ngayon may dumaan ganun lang medyo ilayo nyo lang ng konti, huwag nyo masyadong, lalo kung aso nyo hindi naman naglalabas, huwag ka masyadong kampante rin. Medyo dapat aalamin mo rin. Saka sa sobrang tagal na namin ding
op, dandan anak, madulas. Sobrang ano na rin namin nila herang magkakasama, ilang taon na rin, 4 years na to sir. Op, dandan anak. 4 years na to sir. Ramdam ko kung ano yung ano nila. Alam ko yung galaw nila na nababasa ko agad. Dahil nga halos kulang na nga alam, magkapalit kami ng mukha nito mga kamamo. Lagi kayong magkatabi matulog ng mga yan. Kaya alam ko yung galaw niyan. Alam ko yung nararamdaman niyan. Kung nalulungkot yung mga yan, kung masaya yung mga yan. Pero yun ngayon, masaya yan. Happy yan. Ang kaligayahan ng mga yan ay ako. Pag ako umuwi na ng bahay, wala na, game over na. Happy na sila. Yun ang kaligayahan nila, nakikita lang nila ako. Happy ba, happy? Happy? Happy ka? Ito malambing to. Happy ba? Alam ng daddy yan eh. Tara, let's go na. Yan o. Napatingin siya doon sa milikod kasi may aso. Pero syempre pabantayan natin. Pero first time hindi niya pinansin Sige mga kamamo, lakad ko muna to. Palagtayin ako muna. Ito malambing to, si Legend. Dead ma lang ito. Ano to? Gusto ko playing ito. Yan o. 4 years old na siya. Alam mo daddy? Pabebe ito mga kamamaw. Kami pagka-spoiled din kasi talaga to. Ito yung medyo na-spoiled namin ni Mrs. nung unang labas eh. Si Legend nung dumating, medyo na nagkaroon ng konting idea about paano i-handle yung aso. Kaya in-apply ko kay Legend. Kaya si Legend medyo masarap sa ilabas. Relax siya tsaka hindi siya galgal. Ito galgal minsan eh. Yan. Sanay din naman. Ito na makagandaan naman. Alaga natin mga kamama. Pag yung tipong lagi na natin silang nilalabas, nababago natin yung ano nila, yung behavior nila sa labas na minsan nung pagbago pa lang sila katulad nito sir, medyo ano pa siya. Si Legend kanina medyo okay. Para sa akin okay yun. As a first time ulit since nung last October o November pa sila lumabas. Ano na ngayon mga kamama, April na. Sir, medyo ano pa siya. Inaano ko pa. Tinatansya ko pa ng konti. Medyo ano siya eh. Ayaw niya nang milalapit sa akin. Pero hindi naman siya galit. Ibig sabihin lang, alerto siya. Hindi katulad ni Legend, dead ma. Si Legend kasi parang titingnan mo, kala mo, alam mo yung inosenteng bata, walang pakialam sa mundo. Ganun lang mundo ni Legend. Itong Sierra, basta pag medyo madikit ng konti, hindi naman niya tatahulan. Tititigan niya. Naka-alerto siya, nakatingin agad siya, naka-alert mode siya. Hindi katulad ni Legend kanina nung inano natin. Tahimik lang. Ayun ang dadaan ng mga yan, diba? So ano na bumabalik na uli sa kanya yung dating ano niya. Masasanay din yan. Ang hindi lang talaga mawala dito, hindi ko matanggal sa kanya yung pag amoy-amoy ko sa dalin. Pero nakita niya naman may dumaan na nagja-jogging, wala siyang pakialam. Kanina sa aso may nakasalubong kami. Naman first time ko na, hindi ko na-expect. Nakakala ko kasi ito parang gusto makapaglaro lagi, parang gigil makapaglaro. Kanina may nakita kami nagja-jogging, nakasalubong namin, tiningnan lang niya, pero nung hinila ko siya sa leg, kasi yung control ko yung gamit nating leash pag hinila ko siya, wala na, tapos gumalaw. Pag hila ko sa kanya, galaw ako, lakad na rin siya, hindi na niya ako hindi ko na lang masyado na video kanina kasi hindi natin na timing na may aso kaya nakukwento ko na lang din sa inyo. So far ngayon, happy naman, masaya naman yung labas namin, lalo na ako mga mama. Nakita ko yung enjoyment ng mga aso natin. Saka exercise nila yan. Exercise ko na din. Ayusin natin yung yung talim. Stay man, up, stay. Maano yung pag inano ko, yung asong to. Sobrang lambing yan. Sabi nga ni Mrs. Parang iyan pa yung asawa mo, hindi ako kasi nga si Mrs. tabi sila ni Jacob sa kwarto Kami, tabi ko yung mga aso. Parang alam mo yung mga kamamaw, yung pakaramdam ko na matutulog ako sa gabi. Ito lang sa akin lang to kasi ganun ko kamahal yung mga alaga ko Yung matutulog ako ng sila sa lapag. Kung sa lapag naman sila matulog minsan mga kamamaw, pag umuwi ako, hinahayaan ko na lang pagtulog.
Pero hindi ko sila hahayaan na talagang doon ko sila papatulogin. Pag napili nilang matulog sa tabi ko, hinahayaan ko na sila. Pero pag minsan nagsisiksikan kami sa sopa at bumaba sila, hinahayaan ko na lang para kahit pa mapagpahinga kami. Pero sila yung binibigyan ko sila ng ng freedom kung saan nila gustong matulog, doon ko sila papahigain. Kung saan sila komportable kasi minsan malamig, 'di ba, winter, kahit sabihin mo may heater sa bahay, malamig pa rin yung sahig. So ayaw nila sa sahig. Tapos minsan ayaw naman nila magkatabi sila doon sa higaan na binili natin. Kaya minsan yung isa nasa higaan nila, tapos yung isa katabi ko, palitan sila. Yun nga lang nangyayari, minsan napupuyat ako pag nagpapalitan silang dalawa ng higa. Pero masaya ako, basta alam ko sa sarili ko pag kasama ko yung mga alaga ko, nakita kong nagagawa ko yung mga responsibilidad ko bilang owner, masaya na ako doon. Katulad yan, ito, nag-day off ako, excited akong day off, hindi dahil magpapahinga ako, excited ako mag-day off dahil first time nilang lalabas ulit. Doon ako na-excite sa sobrang pagmamahal ko sa mga aso ko, yung kaligayahan nila lang palagi ang iniisip ni Kamamaw. And mga Kamamaw, pauwi na kami. May napansin din pala ako mga mamaya doon, kung baka sakaling makatulong doon sa mga bagay na sa mga tao na nakaramdam ng naramdaman ko. Actually nung mga nakaraan, di ba, may times na parang napa-hospital pa ako kasi nga parang nagkahika ako. So meron tayo kaibigan sa sa Copueros. Gusto ko i-share kasi baka mamaya effective sa inyo. Hindi try nyo, di ba? Wala namang mawawala. Tinuruan niya ako na Indiano yan eh. Tinuruan niya ako na every time na gigising ako o bago ako matulog is mag-gargle ako, magmumug ako ng maligamgam na tubig na may asin. Pero wag masyadong mainit kasi sa may tonsil yun eh. Dito mag-ano talagang tubig eh. Yung talagang lang, yung kaya ba ng lalamunan mo. Tinry ko yun araw-araw, ganun ginagawa ko every time na matutulog ako, tsaka every time na pagising ko, nag-gargle ako ng tubig na may asin. Mga Kamamaw, effective. Number 1, siguro mga ilang linggo na rin, mag-isang buwan na rin, hindi ako sinabihan ng misis ko na parang umuubo pa ako pero natutulog. So ibig sabihin, check, nawala na yung hika. Kasi ito, tumatakbo tayo. Dati pag tumatakbo ako, parang nahirapan ako huminga. Or tamang pag nagwo-workout lang ako, is parang kinakapos ako ng hininga. So ngayon mga Kamamaw, nag-back to workout na ako, nakapag-workout na ulit tayo. Tapos ito, tumakbo pa tayo. First time natin tumakbo, in-expect ko kaprasong takbo lang is talagang parang alam mo yung, although talagang mapapagod kayo, hingalin ka, pero yung ramdam mo yung parang hirap huminga, hindi ko siya naramdaman. Kaya itry nyo mga Kamamaw, baka effective sa inyo yung ginawa natin. Share ko lang kasi alam mo naman dito sa Canada malamig, di ba? Di mo maiwasan ng sakit, lagnat, ubo, sipon, at pwede rin magkahika kayo, di ba, katulad ng nangyari sa akin. So ayun mga Kamamaw, uwi na ako at magpapahinga na ako. Sobrang saya. Maraming salamat sa panunood at sa pagsama niyo sa amin sa pagpasyal ko ng mga anak ko. So mga Kamamaw, dito na tayo. Hera, come on, let's go. Magbababay na tayo. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga Kamamaw.